Iimbitahan ng Kamara sina former President Duterte at Senator Bato de la Rosa sa imbestigasyon ito sa Duterte Drug War. Sabi ng isang kongresista, mainam na masagot niya ang hinaing ng mga kaanak ng mga biktima. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pag nagkataon, posibleng sa Kamara magkaharap sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senadora Laila de Lima at Senador Bato de la Rosa. Yan ay kung pagbigyan ng dating Pangulo at dating PNP Chief ang imbitasyon sa investigasyon ng Kamara sa Duterte Drug War sa mga susunod na araw. Bago nito, inabisuhan lang ang dalawa tungkol sa scheduled hearing ngayon at hindi required na dumalo. Iimbitahan din ng komite si De Lima na nagsimulang mag-imbestiga ng extrajudicial killings noon pang chairperson siya ng Commission on Human Rights. And to give courtesy to the former president and the senator, Bato de la Rosa, because of the gravity of the testimonies of these victims. The former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Kasama sa mga naniniwalang may kinalaman ng dating Pangulo ay anak ng isang napatay sa anti-drugs operations sa Bagong Silang, Caloocan noong September 27, 2016. 4 na pulis umano ang kumatok sa bahay nila at kumaladkad sa tatay niya. Pero ibang pangalan ang binanggit. Sigaw po siya, aray, aray. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaran po nun. Nakarinig na po kami ng maraming putok. Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok kasi may pangalan silang hinahanap. Nadamay naman sa anti-drugs operation sa parehong barangay ang 15 anyos na anak ni Emily Soriano. Gayon din ang 2 iba pang menor de edad at isang buntis. Sa anak ko, hindi naman po adik. Sinabi po ng mga pulis, collateral damage yung nangyari sa anak ko. Umiiyak namang pinakita ni Raquel Lopez ang litrato ng anak niyang napatay rin sa anti-drugs operation sa Cebu noong 2018. Wawa ng mga anak ko, Your Honor. Mabait yung anak ko. It means that he is not involved in any drug trade. Wala, Your Honor, hindi. From our legal analysis, Your Honor, President Duterte, we filed a complaint, a communication before the International Criminal Court, indicting him as the most responsible for crimes against humanity. Kinukunan pa namin ng panig ang dating Pangulo at si De La Rosa pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.